Mga mahal ko, maligayang pagbabalik sa channel ni Tongs. Maghahatid sa inyo si Tongs ng isa na namang sobrang nakaka-addict na kwento ng pag-ibig ngayong araw. Tulad ng dati, ito ay magiging dramatiko at nakakapangilabot. Magkakaroon ng napakaraming nakakapasong drama na tulad ng pagprito ng merienda sa mantika. Haha, ang kwento ngayon ay tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng isang guro at ng isang estudyante. Ang guro ang magiging bayani at hinaharap na asawa ng ating pangunahing bida na si Tehi. Inaanyayahan kayong lahat ni Tongs na mag-enjoy at maramdaman ang mga emosyon ng sama-sama. Sumabak na tayo at magsimula na ngayon. Bumalik sa bahay ang pangunahing tauhan sa gabi. Sa TV, pinapalabas ang isang pelikula ng superhero kung saan nakikipaglaban ang mga bayani laban sa mga halimaw. Mula bata pa siya, palagi na niyang kinamumuhian ang mga tinatawag na bayaning iyon dahil gaano man kahirap ang buhay, hindi sila kailanman lumitaw upang tumulong. Ang lahat ay nagsimulang magbago nung araw na nakilala niya ang lalaking iyon. Ang pangalan ng pangunahing tauhan ay Masahiro. Kakabili lang niya ng maraming pagkain mula sa isang convenience store. Hindi siya bumibili para sa kanyang sarili, kundi para sa isang grupo ng mga basag-ulo. Tinawag nila siyang Sati na tila ba ito ang kanyang pangalan. Trinato nila siya tulad ng isang masunuring aso na sumusunod sa mga utos. Naalala pa ni Masahiro ang lahat ng kanilang mga personal na kagustuhan. Bagamat ganon, nakangiti pa rin si Masahiro, dahil mula noong bata pa siya, kailanman ay wala siyang lugar na tunay na matawag na tahanan. Ang pakikipagtambay sa mga basag-ulong ito ay mas masaya pa rin kaysa sa mag-isa sa bahay. Hindi sa pakiramdam niya ay malungkot siya o galit siya sa kanyang buhay, sadyang sa ngayon, ang lahat ay naging isang gawian na. Ipinagpatuloy ni Masahiro ang kanyang daan pauwi tulad ng dati. Ang kanyang ina ay nagmamalasakit lamang sa trabaho at hindi man lang tumitingin sa kanya. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa pinuno ng gang. Inalam ng pinuno sa kanya na ang killer ng oso ay nasa kalsada na ngayon at ang lalaking iyon ay papunta mismo sa kanilang tambayan. Inutusan ng pinuno si Masahiro na tipunin agad ang lahat. Sinunod ni Masahiro ang utos ng walang pag-aalinlangan at umalis agad. Ang totoo, ayaw niyang makipag-away kahit kailan. Ang killer ng oso ay naging isang sikat na pangalan kamakailan. Kahit ang mga miyembro ng gang ay natatakot kapag naririnig ang kanyang pangalan. Dumating si Masahiro sa lugar, ngunit walang nakitang tao doon. Sinubukan niyang tawagan sila, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos, nalaman niya na ang buong gang ay natalo na. Ang mga gising pa ay nagpatunay na ito ay gawa ng killer ng oso. Bawat isa sa kanila ay naitumba. Ang tanging nalaman ni Masahiro ay ang lalaki ay nagsuot ng isang kakaibang t-shirt at may taling sa kanyang mukha. Bumalik siya sa bahay. Hindi siya makapaniwala na ang killer ng oso ay nagtumba sa lahat ng mag-isa. Kalalampas lang ni Masahiro sa killer ng oso kamakailan. Nagsimulang magtaka si Masahiro kung ang lalaking iyon ay maaaring maging isang tunay na bayani. Nagsimula na rin ang conclusion seremonya ng paaralan. Nagtapos si Masahiro sa middle school at naghahanda na pumasok sa high school. Si Ash iba ang kanyang matalik na kaibigan. Ang dalawa sa kanila ay magkakilala na mula noong elementarya. Talagang umaasa si Ash iba na maaari pa rin silang maging nasa parehong klase sa high school. Nag-isip si Masahiro sa isang sandali mula sa nakaraan. Isang araw, bumalik siya sa kanyang bahay, ngunit nakakita siya ng isang eksena na kailanman ay ayaw niyang masaksihan. Nang walang pag-aalinlangan, humarap siya at umalis agad. Ang kanyang ina ay nagdala na naman ng ibang lalaki sa bahay upang matulog muli. Para kay Masahiro, iyon ang pinaka-ipinagbabawal na bagay para sa isang kabataan na dumadaan sa pagbibinata. Ngayon, hindi man lang niya alam kung saan siya makakapunta. Ang kanyang mga bulsa ay ganap na walang laman, na walang kahit isang barya na natitira. Bigla, narinig niya ang tunog ng isang pusa na umiiyak. Sinundan niya ang tunog kung saan ito nagmula. Doon niya nahanap si Ash iba na naroon na. Isang maliit na kuting ang naiwan doon. Ang kuting ay nasa isang napakasamang kondisyon. Nagpa siya si Ash iba na dalhin ito sa bahay at alagaan ito, ngunit gusto niya na si Masahiro ang maging eksperto sa alagang hayop at tumulong. Ang dalawa sa kanila ay naglakad pa uwi ng sama-sama at nag-usap. Nagbukas si Ash iba tungkol sa isang kaibigan na dating malapit sa kanya. Nawalan sila ng komunikasyon ng ganap matapos lumipat ang kaibigan sa ibang paaralan. Sinubukan ni Ash iba na magpanggap na walang malaking bagay at nagpanggap na hindi siya nagmamalasakit. Hindi nagtagal, halos nasa bahay na sila. Hinikayat ni Ash iba si Masahiro na maglakad ng mas mabilis ng kaunti. Pagdating nila sa bahay, binigyan ng kuting ng kaunting gatas. Naramdaman ni Masahiro ang tunay na kaligayahan na ang maliit na pusa ay nakahanap ng isang tahanan. Bigla,
Nagpanik si Ashiba. Kung nalaman ng kanyang kapatid na nagdala siya ng pusa sa bahay, bubugbugin siya nito ng kalahating patay, dahil alam ni Ashiba kung gaano kakatakot ang kanyang kapatid. Sa mismong araw na iyon, sinabi ng kanyang kapatid na tatalunin niya ang isang grupo ng mga miyembro ng gang. Nang marinig iyon ni Masahiro, nagtaka siya, maaari kayang ang kanyang kapatid ay ang sikat na killer ng oso. Siyempre, bawat detalye na binanggit ni Masahiro ay kinumpirma ni Ashiba na tama. Tamang-tama, bumalik ang kapatid ni Ashiba sa bahay. Naisip ni Masahiro na kahit sa panaginip ay hindi niya maiisip na makikipagkita sa kanya ng tulad nito. Hindi nagtagal, dumating ang araw upang i-anunsyo ang mga takdang aralin sa klase sa high school. Naghihintay na si Ashiba kay Masahiro nang lumitaw siya. Sa kabutihang palad, inilagay muli sila sa parehong klase. Ngunit pagkatapos, napansin ni Ashiba ang pangalang Hakora Asia sa listahan. Sa sandaling binanggit ang kanyang pangalan, lumitaw si Hakura mismo agad. Siya ang naging sentro ng atensyon sa maraming babaeng estudyante, at syempre, ang lahat ay dahil sa kanyang napakagandang mukha. Napahiya, mabilis na naglakad palayo si Ashiba. Walang ideya si Masahiro kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos, nalaman niya ang nakakagulat na katotohanan, si Hasakura ang malapit na kaibigan na naputol ang ugnayan kay Ashiba. Hindi makapaniwala si Ashiba na ito ay talagang nangyayari. Mas nakakagulat pa, sila ay magkaklase na naman ngayon. Nakita ito ni Masahiro bilang isang bagay mula sa nakaraan, ngunit inamin ni Ashiba na wala siyang lakas ng loob na humingi ng paumanhin sa kanya. Dalawang babae ang lumapit upang makipag-usap kay Ashiba. Gusto nilang malaman kung may girlfriend na si Hakora, dahil narinig nila na sina Ashiba at Hakura ay malapit noong elementarya. Sabik silang malaman kung si Hakura ay nakikipag-date sa kanino man. Casual na nangako si Ashiba na aalamin niya. Pagkatapos, umalis ang dalawang babae. Humarap si Ashiba kay Masahiro at humingi sa kanya ng tulong dito, ngunit si Masahiro ay hindi man lang nakipag-usap ng kahit isang salita kay Hakura. Naalala ni Ashiba ang nangyari sa pagitan nila. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng malaking pagtatalo sa nakaraan. Nagdeklara din si Ashiba na ang dalawa sa kanila ay hindi na kailanman magiging magkaibigan. Inamin niya na hindi niya ginawa iyon ng deliberate sa oras na iyon. Ang susunod na klase ay naganap pa rin at natapos tulad ng dati. Si Masahiro ay uuwi na sana nang makatanggap siya ng tawag sa telepono. Naging sobrang nalito siya. Ito ay dahil si Kosok mismo ang tumatawag sa kanya. Nagtanong si Kosok kung kamusta na si Masahiro, dahil hindi sila nakapag-usap ng mahabang panahon. Nalaman din niya na si Masahiro at ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa parehong klase. Umaasa si Kosok na makatayo si Masahiro sa kanyang sariling mga paa. Pinayuhan niya si Masahiro na huwag nang makialam sa mga delinquent na iyon. Sumagot si Masahiro na naputol na niya ang ugnayan sa kanila matagal na panahon na ang nakalipas. Naramdaman ni Kosok ang kaginhawahan at hiniling kay Masahiro na tulungang bantayan ang kanyang kapatid. Kinuha din ni Masahiro ang pagkakataon na magtanong tungkol sa sitwasyon ni Kosok sa kasalukuyan. Sinabi ni Kosok na hindi pa siya makakabalik sa ngayon. Ito ay dahil ang isang guro lamang ay hindi makakapagpasya sa mga ganitong bagay. Humingi ng paumanhin si Masahiro sa pagtatanong ng ganong kakaibang tanong, ngunit nangako pa rin siya na susundin ang payo ni Kosok. Pagkatapos ay umuwi si Masahiro at nagdesisyon. Umaasa siya na kapag bumalik si Kosok, makikita siya nito sa mas mabuting anyo. Bigla, ilang miyembro ng gang ang lumitaw sa paaralan. Nang makita sila ni Masahiro, sinubukan niyang manatiling tago. Naglilinis si Ashiba ng silid-aralan nang napansin niyang nasa loob na si Hakura. Medyo nagulat siya na makita siya doon. Sobrang saya ni Hasakura na makakapagkita silang muli at magiging nasa parehong klase. Napansin niya na tumangkad si Ashiba kaysa noong una, ngunit bilang kapalit, tulad pa rin siya ng dati na lampas. Nagmungkahi si Hakura na magkasama silang umuwi. Sinabi ni Ashiba, maaaring sa susunod na lang, at mabilis na umalis. Samantala, ang mga miyembro ng gang ay nag-iimbestiga pa rin sa isang taong nagngangalang Sati. Tiyak sila na si Sati ay kasalukuyang nag-aaral sa paaralang ito. Ang isa pang estudyante ay pinagbantaan nila. Naalala ni Masahiro ang kanyang pangako at ayaw nang makialam sa kanila. Ang dalawang babae ay lumapit muli upang makipagkita kay Ashiba. Gusto nilang malaman kung naitanong na niya ang tungkol sa usaping iyon. Hindi alam ni Ashiba kung paano sasagot. Lumitaw muli si Hakura at gusto nilang magkasama pauwi. Muling tumakbo si Ashiba nang mabilis hanggat maaari. Agad siyang pumunta upang hanapin si Masahiro at nagmakaawa para sa tulong. At tulad nyon, aksidenteng nahanap ng gang ang taong tinatawag nilang Sati.
Hindi nila naintindihan kung bakit itinigil na niya ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Nang walang pag-aalinlangan, pinili niyang tumakbo bilang kanyang pinakamahusay na diskarte, ngunit hanggang ay patuloy na humahabol sa kanya. Pagkaraan, sina Masahiro at Ash Iba ay nagtago sa loob ng isang imbakan ng laruan sa isang kalapit na parke. Walang ideya si Ash Iba kung ano ang nangyayari. Ang tatlong miyembro ng gang ay patuloy na naghahanap sa kanila. Pinulot nila ang bracelet ni Masahiro sa lupa. Nangangahulugan iyon na nalaman nila kung saan siya nagtatago. Dumating sila at sarkastikong pinuri siya sa pagiging mahusay sa tagwan. Bigla, lumitaw si Kosok mula sa kung saan. Ang gang ay agad na tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Walang ideya si Kosok kung ano ang ginagawa ng dalawa. Sa halip na pumunta sa paaralan, naglalaro sila dito. Hindi naintindihan ni Ash Iba kung bakit narito ang kanyang kapatid. Sinabi ni Kosok na gusto niyang sorpresahin sila. Inihayag din niya na tinawag siya ng punong guro pabalik sa paaralan. Maaaring mayroong bakanteng posisyon sa pagtuturo na magagamit. Sinabi niya na maaaring paminsan-minsan siyang magturo ng matematika sa semestral na ito. Naramdaman ni Ash Iba na ang kanyang buhay sa high school ay opisyal nang natapos. Samantala, naisip ni Masahiro na ang bayani ng kanyang buhay ay sa wakas ay dumating na. Noon, ang pagtatalo ay nangyari dahil kailangang lumipat ng paaralan ni Hakura. Napilitan siyang lumipat kasama ang kanyang pamilya. Nagalit si Ash Iba at nakapagsabi ng ilang nakakasakit na bagay. Maaga sa susunod na umaga, tinulungan ni Kosok ang kanilang ina na maghanda ng pagkain. Kakagising lang ni Ash Iba, ang kanyang buhok ay sobrang gulo. Sinabi niya sa kanyang ina na ayaw niyang kumain ng almusal. Sinabi rin niya na gusto niyang mag-leave sa paaralan para sa araw na iyon. Nagtaka ang kanyang kapatid kung baka may sakit siya, o baka nagkaroon siya ng problema sa kanyang homeroom teacher. Sinabi lamang ni Ash Iba na medyo malungkot siya at hindi mabuti ang pakiramdam. Ang araw na iyon ay ang unang araw din ng pagtuturo ni Kosok sa paaralan. Gayunpaman, walang choice si Ash Iba kundi ang pumunta sa paaralan. Pareho ng kapalaran si Masahiro at kailangan ding pumunta. Ang isa sa kanila ay nag-aalala dahil sa isang kakaibang panaginip, ang isa naman ay nerbiyos dahil magtuturo si Kosok ngayong araw. Sa sandaling nakita ni Ash Iba na dumating si Hakura, mabilis siyang umalis. Dahil ang guro sa matematika ay nasa maternity leave, si Kosok na ngayon ang magtuturo ng matematika para sa klase ni Masahiro. Naramdaman ni Masahiro ang isang kakaibang sensasyon. Sa ilang kadahilanan, talagang gusto niyang panoorin si Kosok na nakatayo sa podium. Nakatuon si Kosok sa pagpapakilala sa kanyang sarili at pagpapaliwanag ng kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo. Dahil doon, instinctual na tumatango at sumasang-ayon si Masahiro sa lahat. Ang natitirang bahagi ng klase ay hindi naintindihan kung bakit siya kumikilos ng ganon. Samantala, si Ash Iba ay sobrang nalilito pa rin tungkol sa kanyang pakikipagkaibigan kay Hakura. Sa oras ng pahinga, ang ilang mga kaklase ay nagsimulang mag-imbestiga sa relasyon sa pagitan ng bagong guro, si Ash Iba, at si Masahiro. Nalaman nila na ang isa sa kanila ay ang kanyang nakababatang kapatid at ang isa ay dating kanyang tauhan. Kaya, nagpasya sila na gusto nilang maging malapit na kaibigan ni Masahiro. Ngunit sinabi sa kanila ni Masahiro na tiyak na hindi siya nakakuha ng anumang maagang pag-access sa mga tanong sa pagsusulit. Binalaan niya sila na kung magalit ang guro, tiyak na mamamatay sila. Ang dalawang babae ay lumitaw muli upang makipag-usap kay Ash Iba. Agad na hinawakan ni Ash Iba si Masahiro at kinaladkad siya palayo. Ang dalawang babae ay nadismaya pa rin na hindi pa iyon na itatanong ni Ash Iba. Paano mo matatawag ang iyong sarili na matalik na kaibigan kung hindi ka man lang naglalakas loob na magtanong? Sinabi nila na talagang gusto nilang malaman ang higit patungkol kay Hakura. Binalaan nila si Ash Iba na magtanong ngayong araw, walang mga dahilan, at pagkatapos ay naglakad palayo. Nagtaka si Masahiro kung bakit hindi kayang pilitin ni Ash Iba ang kanyang sarili na makipag-usap kay Hakura. Patuloy niyang inilalabas ang pagtatalong iyon muli. Naisip ni Masahiro na baka may sarili siyang mga dahilan. Ipinagpatuloy ni Ash Iba ang pagtatapat ng kwento mula sa nakaraan. Sa oras na iyon, ang dalawa sa kanila ay nangako na mananatiling magkasama magpakailanman. Higit pa rito, hindi pa rin siya naglalakas loob na humingi ng paumanhin sa kanya, bagamat pinagsisisihan na niya ngayon ang mga salitang sinabi niya. Medyo nagselos si Masahiro sa kanyang kaibigan, dahil ang kanyang kaibigan ay may isang taong talagang nagmamalasakit sa kanya. Naisip ni Ash Iba na baka siya na lamang ang nag-iisip tungkol dito. Tulad niya, malamang na hindi na rin ito naaalala ang nangyari. Kaya naman nang magkita silang muli, kumilos ito na tila walang nangyari kailanman. Pumunta si Kosok upang makipagkita sa ilang lumang kaibigan at uminom ng ilang baso.
Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tunay na dahilan kung bakit siya bumalik. Dahil matagal na silang hindi nagkikita, nagpa siya ang grupo na magparty ng husto hanggang sa walang sino man ang makatayo. Nagsimula ang isang bagong araw. Tumayo si Kosok sa harap ng gate ng paaralan. Binati siya ng lahat na nagsasabing, "Magandang umaga, guro." Bilang ganti, walang sinabing salita si Hakura. Naging mausisa rin si Kosok sa pag-uugaling ito. Nagbigay lamang si Hakura ng isang maikling bati at hindi nagpakita ng interes kahit kailan. Gayunpaman, nagbigay si Kosok ng ilang bukas palad na papuri sa kanya. Inilabas niya ang mga lumang araw sa pagitan ni Hakura at ng kanyang nakababatang kapatid. Talagang masaya siya na nagkita muli ang dalawa sa kanila. Umaasa siya na susuportahan nila ang isa't isa mula ngayon. Naglakad palayo si Hakura nang walang sinasabi pang iba. Pagkaraan, nalaman ni Ash Iba na nakipag-usap si Hakura sa kanyang kapatid. Hindi inasahan ni Ash Iba na alam ng kanyang kapatid ang lahat. Kahit na sinubukan niyang itago ito, hindi niya alam kung may sinabi ang kanyang kapatid kay Hakura. Bigla, hiniling sa kanya ng guro na pumunta sa silid ng imbakan at magdala ng ilang mga materyales para sa susunod na klase. Tinanong ng guro si Hakura muna, ngunit tila mabagal ito ng kaunti. Dahil alam ng guro na sila ay matalik na kaibigan, naisip niya na si Ash Iba ang pinakaangkop na tao para sa gawain. Nakita ito ni Masahiro bilang isang magandang pagkakataon. Gusto ni Ash Iba na sumama ito sa kanya, dahil ayaw niyang pumasok doon ng mag-isa ng tulad niyon. Ngunit sa huli, kailangan niyang tanggapin ang pagpunta doon ng mag-isa. Nang makapasok siya sa loob, ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit siya dumating. Natuwa si Hakura na may dumating upang tumulong. Desidido si Ash Iba na manatiling kalmado. Samantala, kumilos si Hakura ng ganap na normal, na tila walang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nagmungkahi siya na dapat nilang dalhin ang mga materyales ng magkasama. Ang pagkarinig sa salitang, magkasama, ay nagpagalit kay Ash Iba, dahil ang dalawa sa kanila ay tumigil na sa pagiging magkaibigan mula noong oras na iyon. Sinusubukan niyang kalimutan ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit ang katotohanan ay, hindi niya kailanman ito talagang magagawa. Inamin din ni Hakura na nagpanggap lamang siya, dahil sa pangakong ginawa nila na manatiling magkasama magpakailanman. Ngunit pagkatapos ay kailangan niyang lumipat ng paaralan at sumunod sa kanyang mga magulang. Inamin niya na wala siyang ibang pagpipilian. Palagi niyang gustong magkasundo silang muli. Kaya naman pinili niyang pumasok sa paaralang ito, kahit na matapos lumipat muli ng isa pang beses. Sinabi ni Hakura na gusto niyang makita ang ngiti ni Ash Iba. Sa wakas ay sinabi ni Ash Iba na hindi niya kailanman kinamuhian ang kanyang matalik na kaibigan. Inamin niya na matagal na panahon na mula nang makita niya ang kanyang mukha at maamoy ang kanyang amoy. Si Hakura ay yayakap na sana at hahalikan ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, ngunit bigla, lumitaw ang guro at kailangan nilang tumigil. Mula sa pagpupulong na iyon, ang dalawa sa kanila ay opisyal nang nagkasundo sa isa't isa. Ang dalawang babae ay lumapit muli upang makipagkita kay Ash Iba. Nangako siya na pagkatapos ng paaralan, maglalakad siya pauwi kasama silang dalawa at tinanong si Hakura. Nagpalitan sila ng mga numero ng telepono sa isa't isa. Dahil doon, nagselos ang ibang mga lalaki. Sa hapon, ang dalawang lalaki ay naglakad pauwi ng magkasama. Matagal na panahon na mula nang magkasama sila ng ganito. Nag-usap sila at nagpaalala sa mga lumang alaala habang naglalakad ng magkatabi. Noong bata pa sila, si Ash Iba ang palaging nagtatanggol kay Hakura. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga masayang alaala na pinagsaluhan nila. Ang dalawa sa kanila ay minsang nagsulat ng isang kwento ng magkasama tungkol sa lakas ng loob. Sobra silang nahumaling sa paghuli ng mga salagubang kaya naglagalag sila sa malalim na kagubatan. Pagkatapos, dumating ang isang biglaang ulan at kailangan nilang sumilong sa ilalim ng isang puno. Kahit na natatakot sila, nanatili silang magkasama sa buong oras. Sa kabutihang palad, nahanap ni Kosok ang dalawa sa kanila. Pagkatapos ng ulan, naging malinaw muli ang kalangitan. Naniwala sila na gagawa sila ng mas maraming alaala ng magkasama sa hinaharap. Nagtanong si Ash Iba tungkol sa girlfriend ng kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niya na ang mga babae sa klase ay mausisa. Sumagot si Hakura na wala siyang girlfriend. Nagbiro pa siya na baka ang mga babae ay talagang gusto si Ash Iba sa halip, dahil hindi madaling makipag-usap tungkol sa isang taong gusto ka, lalo na kapag ang taong iyon ay hindi man lang nakakaintindi sa iyong mga damdamin. Humingi ng paumanhin si Hakura at naglakad palayo. Narinig ni Ash Iba na nag-iisa itong nabubuhay at gustong bisitahin ang lugar ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit tila ayaw iyon ni Hakura. Pagkauwi sa bahay,
naisip ni Ash iba ang sinabi ng kanyang pinakamalapit na kaibigan. Inamin niya na si Hakura ay kumikilos ng napakakaiba. Pakiramdam niya ay nag-uusap ito tungkol sa isang taong napaka-espesyal. Nagsimula ang isang bagong araw. Ang dalawa sa kanila ay nagkasalubong sa daan patungong paaralan. Patuloy silang nagkwentuhan at nagbukas sa isa't isa. Gusto pa rin ni Ash iba na bisitahin ang lugar ni Hakura. Gusto niyang malaman kung anong uri ng buhay ang kinabubuhay ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Hakura na kung talagang pupunta siya, hindi niya magagarantiyahan na hindi siya gagawa ng isang bagay. Ngunit ngumiti lamang si Ash iba at nanatiling masaya nang hindi nag-iisip ng masyado. Bigla, nagtanong si Hakura, gusto mo ba ako? Inamin ni Ash iba na ginagawa niya, at ang kanyang kaibigan ay nakakaramdam din ng parehong paraan. Kaya, kinuha iyon ni Ash iba bilang isang patas at tinawag itong patas. Hindi pa rin niya naintindihan kung ano ang sinusubukang sabihin ng kanyang kaibigan. Galit na hinawakan siya ni Hakura at hinalak siya kasama. Ang dalawa sa kanila ay napunta sa ilalim ng isang tulay. Gusto ni Hakura na ipaliwanag ng mas malinaw ang tungkol sa mga damdamin na mayroon sila para sa isa't isa. Nagpasya siyang kumuha ng inisyatiba. Nang walang babala, hinalikan niya ang kanyang matalik na kaibigan gamit ang lahat ng kanyang emosyon. Walang ideya si Ash iba kung ano ang nangyayari. Gusto lamang gamitin ito ni Hakura upang maunawaan niya. Mula noong nagkahiwalay sila, nare-realize ni Hakura ang kanyang tunay na damdamin. Kahit ano paman, kailangan niyang makasama si Ash iba ngayon. May dalawa lamang na pagpipilian, isa, matulog kasama siya, dalawa, putulin ang ugnayan ng ganap. Maaga sa umaga, nagising si Ash iba matapos ang isang napakasamang bangungot. Kahit sa almusal, minumulto pa rin siya nito. Naisip niya si Hakura bilang isang tangang lalaki na nagsasabi ng mga kakaibang bagay. Pumunta si Ash iba sa paaralan tulad ng dati, ngunit patuloy niyang naaalala ang dalawang pagpipilian na ibinigay sa kanya ni Hakura. Sinabi niya sa kanyang sarili na pipiliin niyang putulin ang ugnayan. Nagsimula siyang makipagbuno sa kanyang sariling mga pag-iisip. Habang naglalakad siya, patuloy siyang nagtataka kung kailan naging ganon si Hakura. Bigla, nakakita siya ng isang magandang kotse sa kalsada. Mas nakakagulat pa, nakita niya si Hakura na nakikipag-usap sa isang babae. Pagkaraan, sinabi ni Ash iba kay Masahiro ang lahat ng nangyari. Sinabi niya na ang kanyang kaibigan ay pinipilit na pumili ng isa sa dalawang opsyon, ngunit para kay Ash iba, wala sa dalawang opsyon ang katanggap-tanggap. Naisip ni Masahiro na baka maaari nilang hilingin kay Hakura na dahan-dahanin ito. Ipinagpatuloy ni Ash iba ang pagtatapat sa kanya tungkol sa mamahaling kotse at sa babae. Hula ni Masahiro na baka ito ay ganti para sa isang bagay mula 3 taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Ash iba ang kaginhawahan, na iniisip na baka ang lahat ng ito ay isang biro lamang. Pumunta siya upang hanapin muli si Hakura. Inimbita pa siya ni Ash iba na kumain ng tanghalian ng magkasama. Sa kanyang puso, naniniwala pa rin siya na sila ay magkaibigan. Ngunit ang susunod na klase ay itinuturo ng kanyang nakatatandang kapatid, kaya ayaw ni Ash iba na mahuli. Nagtaka si Hakura kung alam ni Masahiro ang pinag-usapan ng dalawa sa kanila. Ang susunod na klase ay nagpatuloy tulad ng dati. Si Ash iba, gayunpaman, ay patuloy na nag-iisip tungkol sa pagkain ng tanghalian kasama ang kanyang emosyonal na nakalilitong matalik na kaibigan. Hindi siya makatutok sa aralin kahit kailan. Napansin pa ng kanyang kapatid na may mali. Awkward pa rin ang pakiramdam ni Masahiro sa nakatatandang kapatid. Nang dumating ang pahinga sa tanghalian, hindi man lang alam ni Ash iba kung bakit siya narito. Hindi niya inasahan na makakasama sa lahat ng ito, at ngayon kailangan niyang masaksihan ang nakakailang at awkward na relasyon sa pagitan ng dalawa. Kahit sa tanghalian, ang dalawang basag ulo ay hindi siya hahayaang kumain ng payapa. Mabilis matapos kumagat sa tanghalian si Ash iba, si Masahiro ay tahasang pinagbantaan ni Hakura. Si Ash iba, na walang kaalam-alam tulad ng dati, ay hindi nare-realize ang anuman. Tumigil si Hakura sa pagkain at tumayo upang umalis. Pagkatapos, kinaladkad niya si Ash iba palayo upang makipag-usap ng pribado. Si Kosok, ang nakatatandang kapatid ni Ash iba, ay nakapansin at naisip na may nangyayari sa pagitan nila. Pinayuhan niya si Masahiro na huwag makialam sa mga bagay ng kanyang nakababatang kapatid. Hayaan si Ash iba na gumawa ng kanyang sariling desisyon, at gusto niya na gawin din ni Masahiro ang pareho para sa kanyang sarili. Sundin mo lang ang iyong puso, sapat na iyon. Ang mukha ni Masahiro ay namula sa kapahiyaan. Tinanong ni Hakura si Ash iba para sa kanyang sagot sa mga pagpipilian kahapon. Naisip ni Ash iba na ito ay isang biro lamang at inilabas ang nangyari nung umagang iyon.
Tinanong ni Hakura kung ano ang naramdaman niya nang makita siya nito kasama ang babaeng iyon. Pagkatapos, hiniling niya na hawakan si Ash-iba sa loob ng 5 minuto. Naisip ni Ash-iba na kung tatanggihan niya, hindi na sila makapananatiling magkaibigan, kaya binigyan niya ito ng pahintulot. Si Hasakura, gayunpaman, ay gusto ng isang halik sa halip, ngunit matatag na tumanggi si Ash-iba. Pagkatapos, idineklara ni Hakura na ang kanyang 5 minutong personal na hamon ay magsisimula na. Nang bumalik si Masahiro sa klase, nagulat siya sa kanyang kaligayahan. Hindi siya makapaniwala na ang pagtapik lamang sa kanyang ulo ay nagpagusto sa kanya ng ganon kadiin. 5 minuto ang lumipas. Naisip ni Ash-iba na baka ang dalawa sa kanila ay makakabalik sa pagiging normal na magkaibigan, ngunit hindi inasahan ni Hakura na pagkatapos ng lahat, ituturing pa rin sila ni Ash-iba na magkaibigan. Pagkatapos, humarap siya at umalis. Si Ash-iba, gayunpaman, ay nag-aalala pa rin tungkol sa kanyang kaibigan. Hindi masyadong nagsalita si Hasakura pagkatapos nyon. Bigla niyang hinalikan ang kanyang matalik na kaibigan, tulad nyon, nang walang pag-aalinlangan. Hindi naintindihan ni Ash-iba kung bakit nanatiling napakatahimik ni Hakura. Sinabi ni Hasakura na hindi niya kailanman nakita si Ash-iba bilang isang normal na kaibigan lamang. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ash-iba, na minumulto ng mga salitang iyon. Naalala niya ang mga oras na pinagsaluhan nila ng magkasama. Napakasaya nila noong oras na iyon. Ngunit ngayon, ang lahat ay tila ganap na iba. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga mata ni Hasakura sa susunod na araw. Hinihiling pa niya na ang bukas ay hindi kailanman dumating. Ngunit ang isang bagong araw ay nagsimula pa rin. Sa araw na iyon, hindi na naman pumasok si Hakura sa paaralan. Naramdaman ni Ash-iba ang kaginhawahan na hindi niya kailangang harapin ito. At pagkatapos ang parehong bagay ay nangyari sa susunod na araw. Ang sitwasyon ay hindi nagbago kahit kailan. Ang ibang mga kaklase ay nagtataka kung may nangyari ba kay Hakura. Si Ash-iba mismo ay hindi na alam kung ano ang iisipin. Dumating si Masahiro at sinabi na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagpayo sa kanya na huwag makialam. Tila si Ash-iba ang nagpaalangan kay Hakura, dahil patuloy niyang iniiwasan ang katotohanan at hindi kailanman ginawang malinaw ang mga bagay. Naramdaman ni Ash-iba ang galit, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin pa. Inamin ni Masahiro na hindi rin niya alam, dahil ito ay isang bagay sa pagitan lamang nilang dalawa. Pagkaraan yon, ang dalawa sa kanila ay naglakad pa uwi ng magkasama. Sa daan, nakasalubong nila si Kosok. Nakita ni Ash-iba ang babae na nakikipag-usap kay Hakura. Ito pala ay si Ayaka, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Naalala siya ni Ash-iba, dahil matagal na panahon na mula nang huling magkita sila. Ngayon, nare-realize na sa wakas ni Ash-iba na ang lahat ng inisip niya ay marahil isang maling pagkaunawa lamang. Sinabi rin sa kanya ni Ayaka na nawalan siya ng komunikasyon sa kanyang nakababatang kapatid. Agad na umalis si Ash-iba nang walang sinasabi. Kinilala ng kanyang nakatatandang kapatid na si Ash-iba ay sa wakas ay nagising na sa kanyang sarili, at muli, inulit niya ang parehong mga salita, sundin mo lang ang iyong puso. Nagsimulang tumakbo si Ash-iba na parang baliw, desperadong mahanap ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa bahay ni Hakura, ngunit wala doon si Hakura dahil lumabas siya para sa isang medical check-up. Gayunpaman, patuloy na tumakbo si Ash-iba sa paligid, sinusubukang hanapin siya. Habang tumatakbo, naalala niya ang lahat ng mga alaala na pinagsaluhan nila ng magkasama, at sa huli, nadaig siya ng emosyon at nagsimulang umiyak. Samantala, tinawagan ni Ayaka si Hakura upang suriin siya. Nagtanong siya kung nakipagkita na ba siya kay Ash-iba, dahil alam niya na dumating si Ash-iba upang hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit naisip ni Hakura na ito ay imposible. Naniniwala siya na walang paraan na pupunta si Ash-iba, dahil nakapagsabi siya ng isang napakasamang bagay at nakakahiya sa kanya. Kakarating lang niya sa bahay, napansin ni Hakura ang backpack ni Ash-iba sa tabi ng pinto. Sa loob ng bag ay may isang bagay mula sa kanilang pagkabata, isang kwento tungkol sa lakas ng loob na minsan nilang pinagsaluhan. Si Ash-iba ay papunta rin sa kanilang karaniwang lumang puno. Sa kanyang pagkagulat, dumating na pala si Hakura doon bago siya. Hindi alam ni Hasakura kung bakit dumating si Ash-iba sa lugar na iyon, ngunit gusto pa rin niyang ipaliwanag ang lahat at sabihin kay Ash-iba ang katotohanan. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga makatwirang kaisipan ay hindi magkakatugma. Naisip ni Hasakura na baka dapat na siyang umuwi upang ang iba ay hindi mag-alala. Ang mga luha ay sa wakas ay nahulog mula sa kanyang mga mata, mga luhang buwaya, marahil. Nagsimula nang magsalita si Ash-iba mula sa ilalim ng kanyang puso.
Sinabi niya na ang maihiwalay kay Hakura ay ang bagay na pinakakinamumuhian niya. Agad na hinatak ni Hasakura si Ash Iba sa isang yakap. Humingi siya ng paumanhin sa paglalagay sa kanyang matalik na kaibigan sa ganitong mahirap na sitwasyon. Pagkatapos, nagtapat siya ng tapat, talagang mahal kita. Ang nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay hindi na lamang simpleng pakikipagkaibigan. Ang mga emosyong ito, naging isang bagay na mas malalim pa. Naramdaman na ni Ash Iba kung ano ang tunay na nangyayari. Pagkatapos, nagising na sa wakas si Hakura. Naramdaman niya na ang kanyang lagnat ay bumaba na. Nakaupo pa rin si Ash Iba sa kanyang tabi. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang mag-usap tungkol sa biyahe sa bundok. Ipinaliwanag ni Hakura na nalaman niya na naroon si Ash Iba sa pamamagitan ng pagbabasa ng lumang tala-arawan ng lakas ng loob na iningatan nila ng magkasama. Matapos marinig iyon, naramdaman ni Ash Iba ang tunay na kaligayahan. Tumingin si Hakura sa kanyang mga mata at sinabi muli, talagang mahal kita. Ayaw na niyang maging magkaibigan lamang sila, gusto niyang maging magkasintahan sila sa halip. Gusto niya na talagang maunawaan ni Ash Iba kung gaano siya kaseryoso. At tinanggap ito ni Ash Iba. Oo, ginagawa ko, sagot niya. At tulad niyon, ang kanilang kwento ng pag-ibig ay opisyal nang nagsimula. Sa susunod na araw, isang maliit na party ang ginanap. Si Masahiro ang naghanda ng lahat ng pagkain. Ang ilang sa kanilang mga kaibigang lalaki ay dumating din upang sumali at maglaro ng mga laro. Ang tatlo sa kanila ay nagsimulang magtsismisan tungkol sa relasyon ni Hakura at Ash Iba. Samantala, ang magkasintahan ay nasa itaas na naglalambingan sa isa't isa. Malinaw na nag-e-enjoy si Hakura sa pagpapalayaw sa kanyang minamahal na matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, gusto ni Ash Iba na bumaba dahil naghihintay sina Masahiro at ang iba pa. Ngunit sa sandaling nabanggit ang pangalan ni Masahiro, nagpuot si Hakura. Sinabi niya na kung gusto ni Ash Iba na tumigil siya sa pagtatampo, kailangan niya itong palayawin ng kaunti. Kahit ano pa ang mangyari, hindi pinapayagan si Ash Iba na tumakbo palayo. Isinaalang-alang ni Ash Iba ang pagsasabi ng hindi, ngunit nagtampo palalo si Hakura, kaya sa huli, sumuko si Ash Iba at sumang-ayon sa kung ano man ang gusto ni Hakura. Ang unang bagay sa listahan ay ang hubarin ng kanyang mga damit at pumunta sa paliguan. Nagsimula si Hakura sa pamamagitan ng paghuhugas ng mabuti kay Ash Iba, pagkatapos ay pinagsipilyo niya ang kanyang mga ngipin, ginupitan ang kanyang mga kuko, minasahe ang kanyang mga paa, at sa huli ay naglagay ng mask sa mukha. Inamin ni Hakura na si Ash Iba ay naramdamang kasing lambot ng isang maliit na ulap. Sa ibaba, narinig ng iba ang mga kakaibang ingay at nagsimulang manghula kung ang dalawa ba ay nag-e-espada o ano. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating si Kosok sa bahay. Ang party ay opisyal nang nagsimula. Ang lahat ay nagtipon upang i-enjoy ang pagkain ng magkasama. Ang lahat ay sumang-ayon na ang pagluluto ni Masahiro ay absolutong kamangha-mangha. Pagkatapos kumain, nagpalipas sila ng oras sa pakikipagkwentuhan at pagbibiruan. Samantala, si Hakura ay malinaw na nagselos sa kung gaano kalapit sina Ash Iba at Masahiro. Ang party ay nagpatuloy sa isang masaya at buhay na mood. Matapos makakain ng busog, oras na para maglinis. Tinawag ni Kosok si Masahiro. Hiniling niya sa kanya na pumili ng ilang mga tanong para sa darating na pagsusulit. Nag-alangan si Masahiro, na iniisip na hindi ito magiging angkop, ngunit pinakalma siya ni Kosok na hindi ito para sa klase ni Masahiro. Inamin ni Masahiro na minsan nakakalimutan niya na si Kosok ay talagang isang guro. Tamang-tama, nare-realize ni Kosok na naubusan siya ng sigarilyo. Nag-alok si Masahiro na pumunta upang bumili ng mga ito, na sinasabi na maaari siyang bayaran ni Kosok mamaya, ngunit ayaw ni Kosok ang ideya ng pagkakautang sa isang tao, kaya inabot niya ang pera kay Masahiro ng direkta, at ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagkalapit. Si Masahiro, na medyo nabalisa, ay mabilis na nagbago ng paksa at nagtanong kung may iba pang kailangan ng kahit ano mula sa tindahan. Matapos kunin ang mga kahilingan ng lahat, maingat siyang nagpaalam at umalis. Samantala, hindi pa rin maalis ni Kosok ang kakaibang pakiramdam mula noong una. Bigla niyang naalala na ang mga menor de edad ay hindi pinapayagang bumili ng sigarilyo. Nang walang ibang salita, nagmadali siyang lumabas ng bahay. Sa huli, parehong natapos ni Masahiro at Kosok ang pamimili at bumalik sa bahay. Inamin ni Masahiro na ganap niyang nakalimutan ang tungkol sa patakaran sa sigarilyo. Sinabi sa kanya ni Kosok na maayos lang ito at nagpasalamat sa kanya para sa pagsisikap. Humingi rin siya ng paumanhin sa pagkaladkad kay Masahiro sa lahat ng uri ng mga bagay. Ang dalawa sa kanila ay napunta sa pag-uusap tungkol kina Ash Iba at Hakura. Tila ang mga bagay sa pagitan ng dalawang iyon ay sa wakas ay maayos na. Nagbukas din si Masahiro tungkol sa kanyang sarili.
Nagtapat siya na mula nang pumasok si Kosok sa kanyang buhay, ang lahat ay ganap na nagbago. Bigla, matapos marinig ang mga salitang iyon, tumigil siya sa kanyang mga bakas. Tumingin siya kay Masahiro na may awa sa kanyang mga mata. Nagtanong siya kung ano ang naramdaman ni Masahiro nang makita niya sina Ash-iba at Hakura na napakalapit. Gusto niyang malaman, nagselos ba si Masahiro sa eksenang iyon. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin, na sinasabi na ang lahat ay kanyang kasalanan, dahil kahit na may mga damdamin si Masahiro na tulad niyon, siya mismo ay hindi kailanman maibabalik ang mga ito. Walang ideya si Masahiro kung ano ang pinag-uusapan nito, kaya nagpa siya ang lalaki na maging direkta. Sinabi niya na sinubukan niyang maging malumanay, ngunit hindi lang ito nakuha ni Masahiro. Ang lahat ay nakasulat na sa buong mukha ni Masahiro. Sirain mo ako, sinabi niya, durugin mo ako ng ganap. Pagkatapos nyon, pumunta si Masahiro sa kanyang part-time na trabaho. Nagtrabaho siya na may karagdagang enerhiya, sinusubukang kalimutan ang tungkol sa trauma mula noong isang araw. Nang mabunyag siya, nakakuha lamang siya ng tahimik. Hindi siya makapagsabi ng kahit ano upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya kailanman inasahan na ang lalaki ay magkakaroon ng maling pagkaunawa sa lahat ng tulad nyon. Dahil lamang malapit sina Ash-iba at Hakura ay hindi nangangahulugan na pareho siya. Absolutong hindi. Ang ganong uri ng bagay ay hindi kailanman mangyayari. Kahit ang manager ng tindahan ay kinilala kung gaano kasipag si Masahiro. Sinabi niya na bihira makahanap ng isang taong tulad niya. Ngunit syempre, wala siyang ideya na sinusubukan lamang ni Masahiro na itago ang kanyang mga emosyon. Bumalik si Masahiro sa bahay matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho. Ngunit sa sandaling bumalik siya, nahanap niya na ang kanyang ina ay nagdala ng mga bisita. Kaya muli, naglagalag siya sa mga kalsada ng mag-isa. Hindi siya makatigil sa pag-iisip tungkol sa mga salitang iyon. Tamang-tama, may tumakbo sa kalapit at aksidenteng naipatak ang isang bagay. Yumuko si Masahiro upang pulutin ito. Sa kanyang katatakutan, lumabas na ito ay isang pares ng underwear, at tulad nyon, may humawak sa kanya. Agad siyang napagkamalang isang pervert na magnanakaw, dahil siya ay isang estudyante sa high school na naglalagala sa oras na iyon. Ang pulis ay nagpumilit na suriin ang kanyang ID. Pagkatapos nyon, si Kosok ay tinawag din sa lugar. Sa kabutihang palad, ang detective na namamahala ay kilala pala ni Kosok, kaya pinayagan si Masahiro na bumalik sa bahay kasama si Kosok. Sa daan, nagtanong si Kosok tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Masahiro. Sinabi niya na baka makatulong siya kung magbubukas si Masahiro. Sinabi lamang ni Masahiro na ang mga bagay ay mas mabuti kaysa noong una. Umaasa siya na hindi masyadong mag-aalala si Kosok tungkol dito. Pagkatapos, biglang itinigil ni Kosok ang kotse. Kung ang lahat ay talagang maayos, sinabi niya na maaari nang umuwi si Masahiro. Kaya, ano ang gusto mo? Nagtanong siya, pumunta sa bahay o pumunta sa aking lugar. Nagpa siya si Masahiro na umuwi. Nagpaalam siya at agad na naglakad palayo. Sa kabutihang palad, wala ang kanyang ina sa bahay nang dumating siya. Gayunpaman, hindi siya makatigil sa pag-iisip tungkol sa mukha ni Kosok. Ang lalaking iyon ay talagang nagbigay sa kanya ng isang lugar na kinabibilangan. Ngunit ang mga salita tungkol sa pagiging nagselos kina Ash-iba at Hakura ay patuloy na nag-aalala sa kanya. Sa susunod na araw sa paaralan, si Masahiro ay mukhang ganap na walang buhay. Ang kanyang mga matalik na kaibigan ay walang ideya kung ano ang mali sa kanya. Kahit si Sakura ay hindi na nagselos sa kanya, sa halip ay nagsimula siyang maawa sa kanya. Hindi naintindihan ni Masahiro kung ano ang ibig sabihin nito doon. Tamang-tama, dumating si Kosok. Agad na umalis si Masahiro upang kumuha ng tanghalian. Ngunit dahil huli na siya, wala nang natitira para kumain. Wala siyang choice kundi tanggapin ito. Nawala sa pag-iisip, aksidente siyang nakasangga sa isang grupo ng mga babae. Doon, nakilala niya ang isang taong kilala niya. Ito ay si Sataw. Binigyan siya nito ng isang pirasong tinapay, na nakakaalam na nakaligtaan niya ang tanghalian. Ang maliit na kilos na ito ay hindi nakaligtas sa pansin ni Kosok. Nakita niya ang lahat at naramdaman ang isang kakaibang pagkairita. Samantala, naisip ni Masahiro na si Sataw ay talagang mabait. Pagkatapos ay lumitaw muli si Kosok. Sinubukan ni Masahiro na tumakbo palayo, ngunit hindi siya makakatakas mula sa kanya. Alam ni Kosok na sinasadya ni Masahiro na iwasan siya. Marahil ito ay dahil sa mga bagay na sinabi niya noong una. Sinabi ni Kosok na kung ang mga bagay na iyon ay hindi malilinaw, gagawin lamang nitong mas mahirap ang mga bagay para kay Masahiro. Nagpumilit si Masahiro na hindi kailangang mag-alala si Kosok tungkol sa kanya. Sinabi niya na ang lahat ay isang maling pagkaunawa lamang.
Matatag niyang idineklara na gusto niya ang mga babae, ngunit ayaw ni Kosok na pilitin ni Masahiro ang kanyang sarili na magpanggap. Totoo na sinabi ko na hindi ko maibabalik ang iyong mga damdamin, idinagdag niya. Ngunit ikaw pa rin ang aking estudyante at hindi kita pwedeng balewalain lamang. Hindi naintindihan ni Masahiro kung bakit patuloy na gusto ni Kosok na mag-alaga sa kanya. Nagmakaawa siya kay Kosok na iwan na lamang siya. Pagkatapos, nang hindi inaasahan, lumampas si Kosok sa linya doon mismo sa lugar na iyon. Pagkatapos nyon, pinulot niya ang tinapay na naipatak ni Masahiro. Nagpaalam siya at hinihiling kay Masahiro ang swerte sa paghahanap ng isang girlfriend. Si Masahiro ay nakatayo lamang doon na naging bato sa gulat. Ang susunod na araw ay nagpatuloy tulad ng dati. Inamin ni Masahiro na hindi niya mabubura ang alaala ng araw na iyon mula sa kanyang isip. Hindi pa rin niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng sandaling iyon. Baka pinaglaruan lamang siya ni Kosok, kaya sinabi niya sa kanyang sarili na kalimutan ito. Pipilitin niya ang kanyang sarili na kalimutan simula ngayon. Sa sandaling nakita niya si Kosok, agad niya itong iniiwasan. Samantala, tinatanong siya ng mga babae tungkol sa pagsusulit sa matematika. Inamin ni Masahiro na si Kosok ay talagang mukhang bahagi ng isang guro. Mula noong araw na iyon, hindi na naglabas si Kosok ng kahit ano. Nangangahulugan iyon na 100% na ang lahat ay isang biro lamang. Dumating si Kosok at pinaalalahanan siya tungkol sa darating na pagsusulit. Hinikayat niya si Masahiro na mag-aral ng mabuti. Hindi pa rin naintindihan ni Masahiro kung bakit kayang kumilos ni Kosok ng napaka-casual, na tila walang nangyari. Maingat siyang nagpaalam, na sinasabi na huli na siya. Gusto pa rin ni Masahiro na manatiling kalmado. Ang isa pang araw sa paaralan ay sa wakas ay natapos na. Nagsimula siyang mag-alala tungkol sa darating na pagsusulit, kaya nagmungkahi si Ash-iba na pumunta sila upang mag-aral sa kanyang bahay, kung saan ang kanyang nakatatandang kapatid ay makakatulong sa pagtuturo sa kanila. Tatanggihan na sana ni Masahiro, ngunit hindi siya makahanap ng anumang dahilan upang sabihing hindi. At tulad nyon, ang tatlo sa kanila ay nag-aral ng magkasama, ngunit patuloy na tumitingin-tingin si Masahiro sa paligid, na hindi makatutok. Nahuli siya ni Hakura sa mismong kilos. Pinakalma siya ni Ash-iba na ang kanyang kapatid ay lumabas kasama ang ilang mga kaibigan, kaya walang kailangang maramdaman na tensyon. Pagkaraan, nang nagplano ang ina ni Ash-iba na pumunta sa pamimili ng mga merienda, nag-alok si Masahiro na pumunta sa halip. Nang marinig iyon, biglang nagboluntaryo si Hakura na pumunta sa pamimili kasama si Ash-iba. Ang dalawa sa kanila ay nagkwentuhan ng masaya sa kanilang daan palabas. Samantala, nanatili si Masahiro sa bahay at ipinakita ang ilang lumang photo album ng ina ni Ash-iba. Ang kanilang pamilya ay may maraming album, isa para sa bawat solong taon. Nare-realize ni Masahiro na ang kanyang sariling ina ay hindi kailanman kumuha ng litrato kasama siya. Habang binubuklat nila ang album, bigla siyang nakahanap ng litrato ni Masahiro. Sa tabi mismong iyon ay ang litrato ni Kosok. Maraming litrato ng kanyang pagkabata doon. Lumabas na kahit nung bata pa siya, na humaling na siya sa pag-aaral ng matematika. Ang ina ni Ash-iba ay nagpatuloy sa pagbabahagi ng higit pang mga kwento tungkol sa kanya. Nahanap ni Masahiro ang kanyang sarili na nag-aaral ng higit pa tungkol kay Kosok. Hindi niya kailanman naisip na ang lalaking iyon ay may ganap na ibang bahagi. Pagkatapos, napansin ni Masahiro ang isang bagay sa isa sa mga litrato at nagtanong tungkol dito. Sinabi sa kanya ng ina ni Ash-iba na noong nakaraang taon, ang buong pamilya ay pumunta sa isang shrine upang magdasal, at habang naroon sila, nagdasal din si Kosok para sa kapakanan ni Masahiro. Hindi makapaniwala si Masahiro na gumawa siya ng ganoong bagay para sa kanya. Nagtanong siya ng maingat kung maaari ba siyang tumingin sa higit pa sa mga album. Habang binubuklat niya ang mga ito, ang isang maliit na ngiti ay nagsimulang mabuo sa kanyang mukha. At tamang-tama, bumalik si Kosok sa bahay. Nagulat siya na makita si Masahiro na nag-e-enjoy sa mga lumang photo album ng napakasaya. Naglakad si Kosok patungo sa kanya at dahan-daang tinapik ang kanyang ulo, sinusubukang maging malambing. Ngunit ginamit niya ang dahilan ng paglabas upang bumili ng isang bagay at mabilis na umalis. Hawak pa rin niya ang parehong kaisipan, tiyak siya na si Kosok ay nagbibiro lamang sa kanya. Maayos lang, sinabi niya sa kanyang sarili. Bigla, may dumating na naghahanap sa kanya. Samantala, nanatili si Kosok sa bahay at nagsimulang magmuni-muni sa kanyang sarili. Sa nakaraan, palagi niyang pinapaniwalaan ang isang bagay, gaano man kahirap ang problema, palaging may paraan upang lutasin ito. Ngunit pagkatapos mismong ng araw na iyon, nagsimula siyang mapagtanto ang isang mahalagang bagay. Mayroong isang problema na hindi niya kayang lutasin ng mag-isa.
Naalala niya ang araw na nagmakaawa si Masahiro na maging kanyang tauhan. Naisip ni Masahiro na si Kosok ay parehong matalino at napakakol, kaya talagang gusto niyang maging tulad niya. Nagtanong si Kosok kay Masahiro kung anong uri ng mga bagay ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Masahiro na kaya niyang magpatakbo ng mga utos at magluto. Nagbiro si Kosok na ito ay mukhang pagiging kanyang asawa, ngunit tinanggap pa rin niya siya. Iyon ang sandali na opisyal silang nagkakilala sa isa't isa. Mula noon, unti-unting naramdaman ni Kosok na naiintindihan niya si Masahiro ng mas malalim. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang dasal ay talagang magkakatotoo. Mas maswerte pa, na italaga siya na bumalik bilang guro ni Masahiro. At iyon ang oras na ang pinakamahirap na problema sa kanyang buhay ay nagsimulang lumitaw. Inamin niya na sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kaunting selos, ngunit nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya kailanman sasabihin iyon ng malakas kay Masahiro. Ang taong dumating upang makipagkita kay Masahiro ay walang iba kundi ang pinuno ng lumang gang. Ang lalaking iyon ay nagsabi, "Wow Sati, matagal na panahon na, hindi ba?" Pagkatapos, ang buong grupo ay kinaladkad si Masahiro sa isang deserted na lugar. Ang pinuno ay nagulat na naglakas loob si Masahiro na iwanan silang lahat. Mas malala pa, may lakas siya ng loob na pumunta upang magsipsip sa lalaking iyon. Ang buong gang ay malinaw pa ring naaalala na iyon ang pumatay sa oso. Ang pinuno ay nangotsa at nagsabi, "Dapat mo siyang tawaging guro, hindi ba?" Sa bahay, si Kosok ay nasa malalim na pag-iisip. Bigla niyang nare-realize na si Masahiro ay hindi kailanman tumawag sa kanya na sensei kahit kailan. Samantala, sa panig ni Masahiro, ang isa sa mga lalaki ay nangutsa sa kanya, na sinasabi na kahit ang isang aso ay maaaring ma-promote balang araw. Inihayag nila na nag-iimbestiga sila at sinusubaybayan siya sa mahabang panahon. Naisip ni Masahiro na bubugbugin nila siya, ngunit hindi nila ginawa. Sa halip, mukhang tunay silang masaya. Ito ay wala ng iba kundi kagalakan sa paghahanap sa kanilang minamahal na alagang aso muli. Ang ilan sa kanila ay nagsabi pa na nag-alala sila na baka nabuli si Masahiro. Sinabi ng pinuno ng gang na si Kosok ay nagdudulot ng problema sa maraming tao. Nagplano pa siya na akitin si Kosok palabas at turuan siya ng isang masakit na aral. Naisip ni Masahiro, kung talagang mangyari iyon, si Kosok ay magiging nasa malubhang problema. Kung magdulot sila ng isang malaking eksena, maaari nitong maapektuhan ang kanyang katayuan bilang isang guro. Nagtanong ang pinuno ng gang kay Masahiro kung may anumang kahinaan si Kosok. Nag-isip si Masahiro sa isang sandali, ngunit naniwala na si Kosok ay walang anuman. Gayunpaman, umaasa ang pinuno na babalik si Masahiro sa gang tulad ng dati. Sinabi pa niya kay Masahiro na pumunta upang bumili ng pagkain para sa lahat agad. Hindi alam ni Masahiro kung ano ang gagawin, kaya atubili siyang sumang-ayon. Nagtaka siya kung dapat ba niyang sabihin kay Kosok ang tungkol sa lahat ng ito. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung dapat ba siya o hindi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Masahiro kasama ang pagkain, ngunit nakalimutan niyang bumili ng keso para sa isa sa mga miyembro. Ang lalaking iyon ay naging sobrang galit. Walang choice si Masahiro kundi ang pumunta upang bumili nito muli. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Yubase. Ang isa sa iba ay nag-alok na kumain ng pagkain kung ayaw ito ni Yubase, ngunit agad siyang sinuntok ni Yubase sa mukha, pagkatapos ay patuloy siyang nanakit ng walang pagtigil. Naisip ni Masahiro na ang tanging bagay na magagawa niya ngayon ay ang panatilihin ang kanyang distansya mula kay Kosok. Kapag hindi na siya mahanap ng gang, sa huli ay susuko rin sila. Sa susunod na araw, sa pagkagulat ng lahat, dumating si Masahiro sa paaralan ng huli. Ang tanging alam ni Ash Iba ay sinabi ni Masahiro na nagpuyat siya sa paglalaro ng mga laro at nakatulog ng sobra. Sa huli, pumunta si Masahiro sa klase at humingi ng paumanhin sa kanya sa pagiging huli. Ang kanyang tono at saloobin ay ganap na iba kaysa sa karaniwan. Dahil oras na ng tanghalian, inimbita siya ni Ash Iba na kumain ng magkasama, ngunit tumanggi si Masahiro, na sinasabi na kumain siya kasama ng ibang tao. Nabanggit din niya na mula ngayon, ang kanyang part-time na trabaho ay may overtime, kaya hindi siya pupunta sa bahay ni Ash Iba sa loob ng ilang oras. Hindi maunawaan ni Ash Iba kung ano ang nangyayari kahit kailan. Ipinaliwanag lamang ni Masahiro na ang mga bagay ay tulad lamang yon. Ang iba pang mga kaklase ay inamin lahat na hindi pa nila nakitang kumilos si Masahiro ng ganon noong una. Walang makapagsabi kung ano ang maaaring itinatago niya sa loob. Sa hapon, nakipagkita muli si Masahiro kay Kosok. Magtatanong na sana si Kosok kung anong pagkain ang iluluto ni Masahiro ngayong araw, ngunit sumagot si Masahiro na may trabaho siya ngayong araw.
Nagtanong naman si Kosok tungkol sa bukas, ngunit binigyan siya ni Masahiro ng parehong sagot. Sinabi pa niya ang parehong bagay tungkol sa makalawa. Humingi ng paumanhin si Masahiro at mabilis na naglakad palayo. Hula ni Kosok na may nangyayari sa kanya. Nang gabing iyon, silang lahat ay naghapunan sa bahay ni Ashiba. Ang lahat ay kailangang kumain ng pagkain na ginawa ng ina ni Ashiba. Ang grupo ay malinaw na natakot sa kanyang pagluluto. Pagkatapos nyon, ang tatlo sa kanila ay humiling na umalis ng maaga, na sinasabi na mayroon silang takdang aralin. Tiyak si Kosok na silang lahat ay nagsisinungaling. Kumain si Ashiba nang walang anumang tanda ng kasiyahan sa kanyang mukha. Gayunpaman, naniniwala siya na si Masahiro ay babalik sa normal bukas. Pagkaraan ay sinabi ni Hakura kay Kosok ang nangyari sa tanghalian. Naisip lamang ni Kosok na napakamalas. Samantala, sa trabaho, naramdaman ni Masahiro ang malalim na pakikipaglaban sa sarili tungkol sa kanyang sinabi. Naramdaman niya ang sobrang pagkasala kay Ashiba. Hindi pa rin niya alam kung dapat ba niyang sabihin kay Kosok ang katotohanan o hindi. Ang kanyang boss ay nakapansin din na siya ay nawawala sa sarili kamakailan. Ang boss ay nag-alala na ang sobrang pagtatrabaho ay maaaring makaapekto kay Masahiro, ngunit sinabi ni Masahiro na maayos lang siya. Ang kanyang boss at kasamahan sa trabaho ay sinabi sa kanya ang tungkol sa isang napaka-espesyal na customer. Siya ay parehong gwapo at kayang kumain ng marami, napakabilis. Mabilis matapos nilang banggitin siya, biglang lumitaw si Hakura, at lumabas na siya ang espesyal na customer na pinag-uusapan nila. Tulad ng inaasahan, gumawa si Hakura ng isang malaking mangkok na puno ng toge at mga itlog. Nagtanong si Masahiro sa kanya kung kumusta na si Ashiba. Nang marinig niya na kumikilos ng normal si Ashiba, mukha siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit pagkatapos ay tumitig ng matindi si Hakura sa kanya, na nakatakot kay Masahiro. Alam ni Hakura na sinusubukan ni Masahiro na iwasan ang isang tao. Sa labas, mayroong isang grupo ng mga delinquent na nakatambay. Nagtanong si Hakura kung kilala ba sila ni Masahiro. Bigla, nagmakaawa si Masahiro kay Hakura na huwag sabihin sa kanino man ang tungkol dito. Nagbayad lamang si Hakura para sa kanyang pagkain bilang pasasalamat at umalis. Natapos na niya ang lahat ng pagkain na in-order niya. Habang naglalakad si Masahiro lagpas sa mga delinquent, narinig niya ang mga ito na nag-uusap tungkol kay Sadi. Samantala, si Ashiba ay nasa telepono na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa mantika, malapit na kaibigan. Sinabi niya na hindi na niya gustong pumunta sa paaralan. Natatakot siya na tatanggihan muli ni Masahiro ang kumain ng tanghalian kasama siya. Sinabi ni Hakura na hindi iyon magandang ideya. Pagkatapos nagmungkahi si Ashiba na baka dapat ding mag-cut ng klase si Hakura kasama niya, ngunit hindi rin sumang-ayon si Hakura doon. Naniniwala siya na ang lahat ay magiging maayos at sinabi sa kanya na pumunta lamang sa paaralan. Sa susunod na araw sa paaralan, napansin ni Kosok si Masahiro na nakikipag-usap sa isang estudyante sa 3 taon. Nagtaka siya kung tumigil na ba si Masahiro sa pagiging magkaibigan sa kanyang nakababatang kapatid. Ang grupo ni Ashiba ay nalulungkot din dahil lumayo si Masahiro sa kanila. Silang lahat ay naglalakad patungo sa tanghalian ng magkasama, nararamdaman pa rin na inabandona. Mula sa kung saan, nagtanong si Hakura kay Kosok kung ano ang ginagawa niya. Nagtanong siya kung bakit hindi pa may ginagawa si Kosok. Ang paghahayaan na ang sitwasyon ay manatiling ganito, maayos ba talaga iyon? Nagulat si Kosok na si Hakura ay nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit nagulat si Hakura na si Kosok ay madalas na nagmamalasakit sa iba, ngunit binabaliwala ang kanyang sariling mga problema. Sinabi niya sa kanya, kung may gusto ka, umamin ka na lang. Naisip din niya na dapat na siyang sumuko. Bumalik si Masahiro sa bahay. Kahit na sinubukan niyang punan ang kanyang isip ng ibang mga bagay, sa huli, hindi pa rin niya makalimutan ang tungkol sa kanya. Patuloy na pinipilit ni Masahiro ang kanyang sarili na kalimutan siya kahit ano paman, ngunit tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang kanyang imahe. Malinaw na sinusubukan ni Masahiro na gayahin ang kanyang anyo, ngunit sa katunayan, siya ay isang mahina at walang kayang bata lamang. Patuloy na nagmuni-muni si Masahiro sa kanyang sariling buhay. Sa totoo lang, ang kanyang buhay ay ganap na walang pupuntahan. Naisip niya na maaari niyang ayusin ang lahat, ngunit iyon ay imposible. Hindi niya alam kung kailan sila titigil sa paghahanap kay Kosok. Totoo na sila ay mga tauhan ng isang bayani, ngunit dahil lamang tauhan ka ay hindi nangangahulugang bayani ka na rin. Nakatanggap si Masahiro ng tawag sa telepono, ngunit matatag siyang tumanggi na pulutin ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang tanging gusto niya ay ang bumalik ang lahat sa kung paano ito noong una. Bigla, may sumubok na buksan ang pinto ng kanyang bahay.
Ang pinto ay pinipilit na buksan. Nakapagdasal lamang si Masahiro na ang lahat ay tumigil na lamang. At sa pagkagulat, ang lahat ay tumigil sa isang sandali. Ngunit pagkatapos, may sumira sa bintana ng kanyang silid. Naisip ni Masahiro na ito ang pinuno ng gang at sinubukang magpaliwanag, ngunit ang taong iyon ay si Kosok mismo. Inamin ni Masahiro na kahit ang mga bayani ay may mga kahinaan, at ang kahinaang iyon ay hindi sila darating upang iligtas ka, hindi hanggang sa mismong huling sandali ng iyong kawalan ng pag-asa. Hindi naintindihan ni Masahiro kung bakit siya dumating dito. Sinabi lamang ni Kosok na siya ay isang guro lamang na bumibisita sa kanyang estudyante. Samantala, ang gang ay sinusubukan pa ring makipag-ugnayan kay Masahiro. Ang buong grupo ay nagplano pa na pumunta sa kanyang bahay upang suriin siya, at agad, nagmadali sila sa kanyang lugar. Patuloy na tumatawag muli si Yabase, ngunit tumanggi pa rin si Masahiro na sagutin ang telepono. Samantala, ang buong grupo ay nasa bahay ni Ashiba, casual na kumakain at binubuklat ang album ng pamilya. Hindi nila inasahan na ang pamilya ni Ashiba ay may napakaraming alaala at nahuling mga sandali. Bigla, ang isa sa mga kaibigan ay nakapansin ng isang tao na nakatayo sa likod ni Masahiro sa isang litrato na may pagalit na ekspresyon. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Yabase. Ang grupo ay nagsimulang magpaalala sa pagluluto ni Masahiro. Kahit si Ashiba ay hindi alam kung ano ang ginagawa ni Yabase ngayon. Ang bahay ni Masahiro ay nasa isang ganap na gulo. Nagsimula siyang magbahagi ng kwento tungkol sa kanyang ina. Palagi siyang nabubuhay ng ganon, walang pag-iingat at walang pakialam. Hindi siya kailanman nagmalasakit sa bahay kahit kailan, ngunit hindi siya isang masamang tao. Talagang nagpapasalamat si Masahiro na pinayagan lamang siyang pumasok sa paaralan, kahit bilang isang taong tulad niya. Nalaman na ni Kosok ang lahat, at ngayon na ang oras upang makipag-usap kung bakit iniiwasan siya ni Masahiro. Gusto ni Kosok na malaman ang buong kwento, ang mga bagay tulad ng kung bakit itinigil ni Masahiro ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga lumang kaibigan, halimbawa. Humingi ng paumanhin si Masahiro muli sa pagpapadulot sa kanya ng pag-aalala, ngunit nagpumilit siya na ito ay kanyang personal na usapin. Nagalit si Kosok dahil palaging kumikilos si Masahiro ng ganon. Nagtanong siya kung naisip man lang ba ni Masahiro kung ano ang nararamdaman ng iba kapag tumitingin sila sa kanya. Inamin ni Kosok na hindi siya makakatayo lamang at walang gagawin. Hindi niya kayang tiisin ang panunood sa taong mahal niya na nagdurusa sa harap mismo ng kanyang mga mata, at hindi man lang niya masasabi ang mga bagay na talagang gusto niyang sabihin. Inilabas ni Masahiro ang katotohanan na siya ay tinanggihan. Pinaalalahanan niya si Kosok na siya ang nagsabi ng mga tinatanggihang salitang iyon. Ang pagtangging iyon ay halos nakagulat sa kanya hanggang sa kamatayan. Ipinaliwanag muli ni Kosok, noong oras na iyon, gusto lamang niya na magpatuloy si Masahiro sa pagpapanggap na tila hindi niya alam. Hindi niya kailanman naisip na ito ay magdudulot ng problema kay Masahiro ng ganon kadiin. Inamin ni Masahiro na ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat na makasama si Kosok. Naniniwala siya na ang isang taong malakas at matatag lamang ang makakagawa. Tamang-tama, tumunog muli ang doorbell. Sa parehong oras, ang telepono ni Masahiro ay nagsimulang mag-vibrate. Ito ay walang iba kundi ang gang. Dumating sila sa kanyang bahay. Alam nila na tiyak na nasa bahay siya, dahil hindi siya pumunta sa trabaho ngayong araw. Ayaw ni Masahiro na lumabas si Kosok at harapin sila, ngunit walang paraan na mapipigilan niya siya. Sa ngayon, naintindihan na ni Kosok kung bakit itinago ni Masahiro ang lahat. Ang buong gang ay nakilala si Kosok bilang ang pumatay sa oso. Inakala ng pinuno ng gang na inakit ni Sati ang killer ng oso upang tulungan sila. Ngayon nakikita nila si Kosok bilang wala ng iba kundi isang natatakot na maliit na daga. Ngayong araw, gusto nilang ayusin ang utang ng minsanan at para sa lahat. Naintindihan din ni Yubase ang lahat sa wakas. Nare-realize niya na ang dahilan kung bakit hindi sinasagot ni Masahiro ang kanyang mga tawag ay dahil kasama niya si Kosok. Ang isa sa mga miyembro ng gang ay humakbang paabante, ngunit wala siyang magawa laban kay Kosok. Si Kosok ay talagang mukhang nag-e-enjoy sa kanyang sarili. Nagplano siya na edukahin muli ang buong gang ng sabay-sabay. Gusto niyang bumawi sa pagtanggi kay Masahiro sa pamamagitan ng pag-aalaga sa buong gang ng mag-isa. Ang dalawang panig ay sumang-ayon na lumipat sa ibang lugar para sa laban. Ang gang ay ganap na nagtipon. Ang labanan ay opisyal nang nagsimula. Sa loob ng mas mababa sa 1 minuto at 30 segundo, si Kosok ay nakatumba na ng isang grupo. Para sa kanya, ito ay wala ng iba kundi pagtatanggol sa sarili, ngunit para sa gang, si Kosok ay isang ganap na halimaw. Ang laban ay nagpatuloy. Isa-isa, bawat miyembro ng gang ay natalo ni Kosok. Para sa kanya,
Ang lahat ay kasing dali ng kumain ng candy. Inihambing ni Masahiro ang kanyang sarili sa isang talahib ng damo, habang si Kosok ay tulad ng isang lumulutang na ulap sa kalangitan. Ang isang taong tulad ko ay walang karapatang pagmamay-arian siya ng solo. Nagsimulang makaramdam ng pait si Yubase. Galit siya dahil hindi siya pinili ni Masahiro. Ang pinuno ng gang ay nagsimula na ring gumawa ng kanyang galaw. Sumugod si Yubase kay Kosok upang atakihin din siya, ngunit sa pagkagulat ng lahat, sinalo ni Masahiro ang tama para sa kanya. Sinuntok din ng pinuno ng gang si Yubase. Hindi niya inasahan na maglalaro si Yubase ng ganoong maruming laro. Nawalan ng ganap ng kontrol si Kosok. Tatapusin na sana niya si Yubase, ngunit nagmakaawa si Masahiro sa kanya na tumigil. Sinabi niya na maayos lang siya at hindi nasaktan. Ang lahat ay lumampas na ng malayo. Sa wakas ay tumigil si Kosok. Humingi ng paumanhin si Masahiro sa pinuno ng gang pagkatapos. Inamin niya na siya ay naging isang tagasunod ng killer ng oso. Humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling. Sinabi niya na hindi na siya makakalakad sa parehong landas kasama nila pa. Nagpasalamat siya sa kanila sa minsanang pagbibigay sa kanya ng isang lugar na kinabibilangan. Alam niya na marami siyang utang sa kanila, ngunit hiniling niya sa kanila na kalimutan pareho siya at ang killer ng oso. Hindi naintindihan ni Yubase kung bakit palaging si Masahiro na lamang. Puno pa rin siya ng sama ng loob. Naisip ng pinuno ng gang na ang mga bagay ay lumampas na ng sapat. Ayaw na niyang makialam kay Kosok pa. Ayaw na rin niyang makitang muli si Masahiro. Pagkatapos, ang buong gang ay naglakad palayo. Pinunit ni Kosok ang kanyang damit upang balutin ang sugat ni Masahiro. Tinawag niya si Masahiro na isang tanga sa pagtalon ng tulad niyon, ngunit sinabi ni Masahiro na natakot siya na baka masaktan si Kosok, kahit na alam niya na malakas si Kosok. Ngayon ay naintindihan ko na sa wakas ang lahat. Dapat akong humingi ng tulong sa iba sa halip na pilitin ang aking sarili na gawin ang lahat ng mga gawaing bahay. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako ng part-time, ngunit seryoso kong iisipin ang tungkol sa aking hinaharap, dahil sa totoo lang, talagang gusto kita, Kosok. Inamin niya na matagal na niyang gustong umiyak sa kanyang mga braso. Talagang naramdaman ni Masahiro ang init sa loob. Ang init na iyon ay nagmula kay Kosok mismo. Pagkaraan, narinig ng grupo ni Ash iba ang tungkol sa nangyari. Ang lahat ay medyo nag-alala tungkol kay Masahiro. Hindi nila alam kung ano ang ginawa niya upang masaktan ng ganon. Dumating si Kosok at ayaw niyang patuloy na magtanong ang grupo ng napakaraming tanong. Gusto niya na makakuha ng kaunting pahinga si Masahiro. Sinabi rin niya na hindi pinapayagan si Masahiro na magluto sa loob ng ilang oras. Sa kabila ng lahat, nagmamalasakit pa rin sila ng malalim sa isa't isa. Ang grupo ay lumabas pagkaraan upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Masahiro, ngunit nauna na sila kasunod ng mungkahi ni Hakura. Samantala, nanatili si Masahiro sa bahay kasama ang kanyang kasintahan. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis gamit ang braso na hindi nasaktan. Tinukso siya ni Kosok, na sinasabi na mukha siyang isang robot sa paglilinis. Sinabi niya kay Masahiro na huwag itulak ang kanyang sarili dahil nasaktan pa siya. Masunuring pumunta si Masahiro upang magpahinga. Wala siyang sinabing salita ng malakas. Napansin ni Kosok na tila balisa siya. Nangako siya na pupunta siya sa kanya sa sandaling matapos niya ang kanyang trabaho. Nagmungkahi pa siya na dapat munang maligo si Masahiro, o gusto ba niyang maligo ng magkasama. Nagdesisyon si Kosok doon mismo. Natapos na rin naman niya ang trabaho. Nagpanik si Masahiro at sinubukang tumakbo, ngunit napadapa sa kanyang mukha. Sobrang nahihiya pa rin siya na makasama si Kosok ng ganon. Pagkatapos, inihayag ni Masahiro na si Yubase ang sumaksak sa kanya. Sinabi niya, si Yubase ay walang mga kaibigan, mahirap, at napakamatatakutin din. Naisip ni Masahiro na ang dalawa sa kanila ay mukhang napakahawig. Pareho silang sumali sa gang sa parehong oras. Naniniwala siya na baka nagbabahagi sila ng isang espesyal na koneksyon, ngunit ang lalaking iyon ay walang sino man sa kanyang tabi, samantalang si Masahiro ay may Kosok na sumusuporta sa kanya. Marahil ang lalaking iyon ay mabuting tao pa rin sa kaibuturan, kaya sa sandaling iyon, nag-alangan siya. Kaya naman ang sugat ni Masahiro ay hindi masyadong malubha. Pinulot ni Masahiro ang isang liham na natanggap ni Kosok. Sinabi ni Kosok na ito ay mula sa isang dating estudyante na hindi pa niya nababasa. Ngunit inakala ni Masahiro na ito ay isang liham ng pag-ibig. Hindi inasahan ni Kosok na siya ay magiging napakamausisa. Gayunpaman, hindi niya minasama ang pagsasabi kay Masahiro ng lahat. Ito ay mula lamang sa isang matapang na babae na nagbigay nito sa kanya bago magsimula sa unibersidad. Siyempre, tinanggihan niya ito ng direkta.
Ngayon ay nakaramdam pa siya ng kaunting pagkasala, dahil nare-realize niya na hindi niya dapat binigyan ito ng anumang pag-asa. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na tumititig ng malalim sa mga mata ng isa't isa. Inamin ni Masahiro na sa sandaling ito, hindi lamang siya isang tagasunod o estudyante, siya ay isang taong talagang minamahal ni Kosok. Nagtapat din si Kosok na gusto niyang pagmamay-arian si Masahiro. Pagkatapos, hinila niya ang mga kurtina upang magsara. Pagkatapos nyon, ang dalawa sa kanila ay nanatiling intimate sa isa't isa. Naisip ni Masahiro na kung si Kosok ito, maaari niyang tanggapin ang lahat. Nagmakaawa pa siya kay Kosok na maging malumanay sa kanya. Si Kosok pa rin ang unang humalik sa kanya. Binalaan niya si Masahiro na huwag siyang sisihin kung mawalan siya ng kontrol pagkaraan. Nagmungkahi si Kosok na tumigil na sila sa pagpapanggap na nakatataas at nakabababa. Dahil hindi sila makakapunta sa publiko, maaari na rin silang magmula sa tagasunod patungo sa tunay na kapareha. Sa ganoong paraan, si Masahiro ay magiging kanyang iisa at tangi. Nagbahagi sila ng isa pang napakatamis na halik. Nagsimula muli ang isang bagong araw. Kinilala ni Masahiro na hawak na niya ngayon ang isang bagong posisyon, ngayon siya na ang kasintahan ni Kosok. Sa wakas, mayroon ng sandali ng kapayapaan. Sa sandaling dumating siya sa paaralan, nagtanong si Kosok kung mayroon siyang kaunting bakanteng oras. Pagkatapos, tumakas sila sa hagdanan upang gawin muli iyon. Gusto pa rin ni Kosok na gumawa ng higit pang mga bagay kasama siya, ngunit nahihiya si Masahiro dahil nasa loob ito ng paaralan. Nagalit si Kosok at naglakad palayo. Sinisi ni Masahiro ang kanyang sarili sa nangyari. Nagsimula siyang makaramdam na baka ang kanyang mga pag-aalala ay walang silbi, kahit na sila ay nasa isang relasyon na ngayon. Pagkaraan, sinabi ni Masahiro kay Hakura na nakikipag-date siya kay Kosok. Inakala ni Hakura na naghahanap si Masahiro ng payo sa pag-ibig o suporta sa emosyon. Inamin ni Masahiro na kay Hakura lamang siya makakapag-usap tungkol sa lahat ng tapat. Ngunit hindi nasiyahan si Hakura sa iyon lamang, kaya sa pagkakataong ito, nagdala si Masahiro ng mas maraming kupon ng diskwento upang bumawi dito. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy agad. Ibinuhos ni Masahiro ang kanyang mga damdamin at kaisipan. Samantala, napansin ni Ash iba ang dalawa sa kanila na nag-uusap ng magkasama. Nagtaka si Masahiro kung dapat ba siyang pumunta upang makipagkita kay Kosok at humingi ng paumanhin para sa noong una. Ibinigay ni Hakura ang kanyang payo, ngunit hindi ito nakatulong ng marami. Nang lumapit si Ash iba upang magtanong kung ano ang nangyayari, ayaw sabihin ni Masahiro, dahil natatakot siyang magmukhang isang naive na kabataang babae. Naisip ni Ash iba na ang dalawa sa kanila ay nagkakaroon ng isang affair. Pagkatapos nyon, nagpa siya si Masahiro na pumunta upang makipagkita sa kanyang kasintahan, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung ano ang gagawin. Lumitaw ang guro sa PE. Inakala ng guro na gustong pumasok ni Masahiro, kaya pinapasok niya siya. Sa sandaling humakbang siya sa loob, nakita niya si Kosok na nakikipag-usap sa isang babae. Ngunit nang tanungin siya ni Kosok kung ano ang mali, sinabi lamang ni Masahiro, wala lang, at umalis. Pagkaraan, naramdaman niya ang ganap na kahabag-habag. Pagkatapos, bigla, narinig niya ang isang taong nagsasabi na gusto nila si Kosok. Lumabas na ang isa pang estudyante ay nahulog sa kanyang guro. Nakikipagkwentuhan siya sa kanyang kaibigan tungkol dito. Narinig ni Masahiro ang lahat. Naramdaman niya na ang mga bagay ay magiging mas komplikado pa. Pagkatapos, nakatanggap siya ng isang mensahe. Ang pagbabasa nito ay nagpatingin sa kanya ng ngiti. Nang hapon na iyon, ang dalawa sa kanila ay naglakad pa uwi ng magkasama. Kahit na hiniling ni Kosok na makasama siya, hindi siya nagsabi ng kahit isang salita sa buong oras. Napansin ni Masahiro na ang tiyan ni Kosok ay kumakalam. Inamin ni Kosok na hindi siya kumain ng tanghalian dahil panahon ng pagsusulit. Maraming estudyante ang dumating upang magtanong sa kanya ng mga tanong. Inilabas din niya ang nangyari nung umagang iyon. Sinabi niya na hindi ito anumang seryoso. Nagmungkahi si Masahiro na huminto sila sa isang kalapit na tindahan upang bumili ng mga gamit para sa pusa sa bahay. Pagpasok sa loob, naging napaka-excited si Masahiro. Nagmungkahi ang kanyang kasintahan na tumingin-tingin siya at mag-explore ng kaunti. Masayang tiningnan ni Masahiro ang lahat ng mga hayop sa tindahan. Tahimik na pinanood ni Kosok ang kanyang kasintahan na nag-e-enjoy kasama sila. Sa huli, oras na para sa dalawa sa kanila na umuwi. Humingi ng paumanhin si Masahiro sa pagkawala ng oras habang naglalaro sa paligid, ngunit hindi siya sinisi ni Kosok. Sa halip, naramdaman niya ang kagalakan na makakita ng isang bagong bahagi ni Masahiro. Nang makabalik sila sa bahay, ang lahat ay naghahapunan na. Walang ideya si Masahiro kung saan nagmula ang lahat ng pagkain.
Sinabi sa kanya na si Young ang nagluto ng lahat. Si Young ang bagong chef ng grupo. Nagsimulang magtaka si Masahiro kung hindi na ba siya kwalipikadong magluto para sa lahat. Lumuha pa siya ng mga luhang buwaya nang tuksuhin nila siya. Sinabi sa kanya ni Ash Iba na gusto pa rin ng lahat na kumain ng kanyang pagluluto, dahil matagal na panahon na, naghahangad silang lahat dito. Ang grupo ay nagpatuloy sa pakikipagkwentuhan ng mainit. Nagsimula silang magtanong sa isa't isa tungkol sa kanilang perpektong uri ng babae. Pagkatapos, hula nilang lahat na gusto ni Masahiro ang maliliit at cute na mga babae. Nagulat si Kosok na ang buong grupo ay gustong-gusto ang pakikipag-usap tungkol sa mga babae. Inamin din niya na gusto ni Masahiro ang maliliit at cute na mga babae. Kaya pala palaging nagre-react si Masahiro ng ganon. Bagamat sinabi niya ito ng casual, sa kaibuturan ay talagang galit siya. Sobra siyang hindi komportable. Naisip pa ni Ash Iba na baka sumabog ang kanyang kapatid at ibuhos ito kay Masahiro. Hindi man lang makapanatiling kalmado si Kosok habang naninigarilyo. Pagkatapos ng hapunan, ang grupo ay sa wakas naghiwalay na. Inimbita ni Ash Iba ang kanyang matalik na kaibigan, si Oil Guy, sa convenience store. Malinaw na gusto niyang iwan si Masahiro nang mag-isa kasama ang kanyang kapatid. Lihim na inihiling ni Kosok na maaari siyang maging isang maliit, kaibig-ibig na tuta, dahil pagkatapos ay hahalikan siya ni Masahiro nang walang pag-aalinlangan. Woof woof. Agad na humingi ng paumanhin si Masahiro sa lahat. Sinabi niya na sorry sa pagpapadulot kay Kosok ng pagkabalisa at galit, ngunit nagtatampo pa rin si Kosok. Sinabi niya na kung gusto ni Masahiro na patawarin siya, kailangan siya ang unang humalik sa kanya. Sa ganoong paraan, baka ang kanyang mood ay gumanda. Inilabas pa niya kung paano na-promote si Masahiro sa katayuan ng asawa, ngunit hindi pa rin handa. Nagdesisyon si Masahiro na gawin ito. Dahan-dahan siyang yumuko, hakbang-hakbang, nang malumanay. Ngunit habang ang kanilang mga labi ay magkakadikit na sana, tumigas siya muli. Kailangang si Kosok ang umasa sa kanya, at tulad nyon, ang kanyang pagtatampo ay ganap na nawala. Pinayuhan ni Kosok si Masahiro na maging mas kumpiyansa lamang at kumuha ng pamumuno sa susunod na pagkakataon. Dumating ang susunod na araw. Naramdaman ni Masahiro na ang lahat ay naayos na. Nare-realize niya na ang dalawa sa kanila ay tiyak na nakikipag-date na ngayon, kaya walang dahilan upang magpigil pa. Kailangan niyang itulak ang kanyang sarili na maging mas mabilis, dahil sa ganoong paraan lamang siya magiging karapat-dapat kay Kosok. Si Masahiro ay nasa malalim na pag-iisip, ngunit nagluto pa rin siya ng maraming pagkain. Dumating siya sa paaralan ng napakaaga nung umagang iyon, ngunit si Ash Iba ay dumating din ng maaga. Nalaman na niya na ang kanyang kaibigan ay nakikipag-date sa kanyang nakatatandang kapatid. Bagamat ngayon ay hindi siya tiyak, ito ba ay isang girlfriend o isang boyfriend? Si Hakura pala ang aksidenteng nagbuhos ng lihim. Nainis si Masahiro, ngunit wala siyang choice kundi tanggapin ito. Sa araw na iyon, dumating din si Kosok sa paaralan ng maaga. Inakala ng kanyang mga kasamahan na ito ay dahil panahon ng pagsusulit at ang lahat ay abala. Sinubukan ni Kosok na tumutok sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na lumulutang pabalik sa kanyang kasintahan. Samantala, si Masahiro ay lihim na nagtatago kasama ang baon na inihanda niya. Napansin siya ni Ash Iba at nahanap na ang kanyang pag-uugali ay napakakahina-hinala, ngunit tumanggi si Masahiro na sabihin ang kahit ano tungkol dito. Pagkatapos, lumitaw si Hakura at naamoy ang pagkain agad. Hula ni Ash Iba na ang tanghalian ay dapat na espesyal na ginawa para sa kanyang kapatid. Anong isang modelo na girlfriend, tukso niya. Ipinaliwanag ni Masahiro na ginagawa lamang niya ang kanyang makakaya. Sumang-ayon si Hakura, ngunit binalaan siya na huwag makialam sa kasintahan ng kanyang kaibigan. Nahihiya pa rin si Masahiro kapag nakakaharap si Kosok. Kakakolekta pa lamang niya ng lakas ng loob na ibigay ang tanghalian sa kanya, pagkatapos ay nakita niya ang babae na gusto si Kosok na lumalapit sa kanya. Nagtanong siya sa guro kung nagtanghalian na ba ito, na nanghuhula na hindi pa ito nakakakain. Nagdala rin siya ng pagkain para sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Kanoida. Pinuri siya ni Kosok at sinabi na ang kanyang pagluluto ay mukhang masarap. Hindi inasahan ni Masahiro na maramdaman na tulad ng taong pangalawa muli. Nahuli siya ng tambalang Ash Iba. Pagkaraan ng hapon na iyon, naghintay si Hakura upang makipag-usap kay Kosok. Inakusahan niya si Kosok na nagbago matapos makuha sa wakas ang gusto niya. Hindi naintindihan ni Kosok kung ano ang ibig sabihin nito. Inamin ni Hakura na naramdaman niya ang pagiging awkward at kahit walang pag-asa kamakailan. Sinabi ni Kosok na maaari siyang magmukhang kalmado sa labas, ngunit sa loob ay agwal siyang nalilito. Naisip niya na kung handang magsalita si Masahiro, ang lahat ay magiging simple.
Naniniwala siya na kung sinabi lamang ni Masahiro, pakiusap balewalain mo ang mga babaeng iyon sa paligid mo, pareho silang magiging masaya. Umaasa din siya na hindi masyadong mag-aalala si Hakura. Natatakot si Hakura na ang mga sandaling iyon ay magwawakas sa pagkakakain niya ng masamang pagluluto ni Masahiro. Pagkatapos ay biglang lumitaw muli si Ash-iba, na iniisip na ito ay isa pang kaso ng pagtataksil. Nakatanggap si Masahiro ng mensahe na sinasabing kailangan nilang mag-usap. Nang gabing iyon, ang dalawa sa kanila ay sa wakas nagkita. Bago ang kahit ano paman, humingi muna ng paumanhin si Masahiro. Samantala, ang kanyang kasintahan ay kumakain na ng pagkain ni Masahiro. Ang pagkain ay idiniliber ng grupo ni Ash-iba pagkatapos ng tanghalian. Inamin niya na hindi siya kumain ng kahit ano sa tanghali. Lumabas na tinanggihan niya ang pagkain mula sa babaeng iyon. Malinaw niyang sinabi na kakain lamang siya ng pagkain na niluto ng kanyang asawa. Sinabi niya iyon sa kanya ng direkta. Inamin din niya na kung natanggap niya ang pagkain ni Masahiro ng mas maaga, magkakaroon siya ng napakaraming enerhiya ngayong araw. Hindi niya tinanggap ang paumanhin ni Masahiro sa sitwasyong ito, dahil nagbigay na siya ng payo kung paano pagbubutihin ang mood ni Masahiro. Naintindihan ni Masahiro at nagsimulang kumilos. Kumikilos pa rin siya ng dahan-dahan, hakbang-hakbang, at sa pagkakataong ito ay naglakas loob siyang halikan ang kanyang kasintahan sa mga labi. Pagkatapos nyon, napakahiya niya. Hiniling pa niya sa kanyang kasintahan na kalimutan na nangyari ito kailanman. Ngunit para sa kanyang kasintahan, ito ay tiyak na isang kaalala-alang araw. Pagkatapos nyon, natapos nila ang lahat ng pagkain. Inamin ni Kosok na ang pagkain ginawa ng kanyang asawa ang pinakamahusay sa mundo. Pagkatapos ay inilabas ni Masahiro ang paksang gustong pag-usapan ng kanyang kasintahan. Nakalimutan niya ito, kaya ngayon lamang niya nabanggit. Dinala niya pabalik ang tuta para kay Tiago noong oras na iyon. Nakita niya kung gaano kagusto ni Masahiro ito, kaya pinag-usapan niya ito sa kanyang nakababatang kapatid at nagpas siyang magpalaki ng aso ng magkasama. Sobrang saya ni Masahiro at patuloy na hinalikan ang tuta. Hindi inasahan ng kanyang kasintahan na maglalakas loob si Masahiro na halikan ang aso ng mas marami kaysa sa kanya. Pareho silang napakasaya ng magkasama kay Tiago. Ngayon ang ika-29, ito ay isang espesyal na araw para sa pagkain ng karne. Ang buong grupo ay nagpasyang magkaroon ng barbecue party ng magkasama. Si Masahiro ay nag-aalala lamang tungkol sa kanyang kasintahan. Talagang gusto niya na sumali ito sa grupo. Mabilis matapos niyang banggitin ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, umalis agad si Masahiro. Pagkatapos nyon, ang grupo ay pumunta upang bumili ng karne. Ang mga kaibigan ay nagtaka kung bakit gustong-gusto ni Masahiro ang pakikipag-usap sa guro sa matematika, ngunit tuwing nalulungkot siya, pumupunta siya upang makipag-usap sa kanila sa halip. Ayaw ni Hakura na makialam ang lahat sa negosyo ng ibang tao. Nakikita ang tensyonadong mood, sinubukan ni Ash-iba na buwagin ang karamihan ng mabilis.